Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay January 18, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 18, verse 1 to 5, verse 10. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang bata, dahil sa akin, ay ako ang tinanggap nila. Ingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Narinig natin sa gospel ngayon na yung mga alagad ay lumapit kay Jesus para magtanong. Ano yung 1 million golden question nila? Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sa konteksto nito, kasi iniisip nila ang kaharian ng Diyos ay parang kaharian ng mundo. May ranking, may position, kailangan mataas ang iyong posisyon. Pero sa halip na sagutin ito ni Jesus, ginawa niya ang hindi nila inaasahan. Tumawag siya ng isang bata at inilagay sa gitna nila. Alam niyo po, yung bata, sa simpleng exegesis, no? Ano ba yung exegesis? Yung pag-aaral. Anong simbolismo ng bata? Ang bata ay simbolo ng kawalan ng kapangyarihan. Yung bata ay sumisimbolo ng pagiging umaasa lamang sa magulang. Ang bata ay sumisimbolo ng kababaang loob. Kaya sinabi ni Jesus, kung hindi kayo magpapakumbaba tulad ng sa isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Napakalakas ng mensaheng ito para sa atin ngayon. Kasi sa totoo, madalas gusto nating maging dakila tayo, maging tanyag tayo. Gusto natin ay big time tayo, big name tayo. Ayaw nating dumaan sa pagiging maliit. Gusto natin ng recognition. Ayaw nating maging dependent sa Diyos. Yung bang parang gusto mong sabihin ay ito, ginawa ko ito, ako naghirap nito, lahat ng credit sa iyo. Gusto natin ng karangalan, pero ayaw natin ng kahinaan. Pero sa mata ni Jesus, ang pinakadakila ay yung mga taong marunong umasa, magtiwala, at magpakumbaba, lalo na sa harapan ng Diyos. Anong hamon sa atin ng gospel para sa araw na ito? Number 1, piliin naman natin yung kababaang loob. Sa pakikinig, makinig lang tayo, hindi nagmamataas. Iwasan natin yung kultura ng pataasan, ng pagalingan. Yung bang piliing maglingkod kaysa sa magpasikat. At pinakahuli, nawa, ang pinakamagandang challenge, tayo sana ay yung maging safe space ng mga bata, ng mga maliliit. Tayo yung safe space ng mga mahihina, ng mga tahimik, ng mga sugatan. Let us pray. Panginoong Jesus, turuan mo kaming maging tulad ng mga bata, mapagpakumbaba, nagtitiwala at marunong umasa sa iyo. Hubarin mo sa amin yung pagiging mataas namin kasi may pera kami, may posisyon kami, may pinag-aralan kami. Huwag yun ang panghawakan namin. Bagkus,
Bihisan mo yung puso namin ng pusong marunong magmahal. Sa iyong kaharian naway, matutunan namin ang kadakilaan ay ang pagiging tapat sa pag-ibig. Amen. Mga kapatid, ngayon ay linggo. Nako huwag kakalimutang dumalo sa misa o kaya sa inyong mga Sunday worships, mga Sunday obligation. Yung pakikinig dito, hindi to substitute para tayo ay makaisa ng community. Okay? Kaya, ganun din, i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga classmates. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.